Okay, dito ulit tayo. Rotonda sa May Rojas segment or segment B. O, sa wakas nagawa natin na medyo mas maaga pa, no? Sa alas 5. So time check alas 4 pa rin, magka alas 5 pa lang. So makikita ho natin itong area dito na mas may liwanag, may araw. Hindi pa man siya passable, hindi pa man siya open sa public, hindi pa siya na-introduce sa atin para maging daanan natin, maging legit na bypass road. Pero at least, no, kita mo naman talagang mga taga rito napapakinabangan ng area. Ginawang tambayan, ginawang pasyalan, may mga nag-skateboarding dito, nagbibisikleta, may mga nagtitinda. Pero itong mga to kapag hapon parang pinapaalis sila. Diba? Ayos, no? Kaya lang, no? Kumbaga standby lang to dito. Yan lang yung napapansin ko. Kumbaga okay na siya, ready na, no? Pero ba't di pa siya nilagyan ng mga pananim? Di ba dapat nilagyan para the moment na madadaanan na to dito, lago na, malago na yung mga pananim, di ba? Siguro tsaka na to lagyan ng tanim kapag okay na, madadaanan na. Galing. Ano sa tingin niyo, mas maganda ba to dito kumpara sa rotonda ng Times Beach? What do you think? Thinking of you. Ito yung papuntang Santa Ana Wharf segment. Actually yung distance nito short distance lang naman to dito. Yung talagang pinakamataas na distansya ay ang segment A or segment 1. Yun na nga, galing barangay Bagua Playa papuntang Times Beach, consists of 7 point something kilometer. Tapos ito namang segment B is nasa mga 2 to 3 kilometers lang. Tingnan natin, balikan natin yung description talaga ng coastal road natin para sure tayo sa mga sinasabi natin about kilometer longs and distances. So hindi ko talaga nahanap failure na hanapin yung every kilometer distance for every segment dito sa ating coastal road sa Davao. So ito confirmed lang natin to. Meron tayong dito, sum up, no, ang kanyang pinaka total is spans of 17.33 kilometer long. This tama, no? So 17.30 kilometers. So napakataas ho nun, no? Mapadali, mas mapa-shorten yung ating pagta-traverse from south to north via coastal road of Davao. So apat na roundabouts or segment or roundabouts, no. So, yan nga, bali Times Beach, eto pangalawa Rojas, pangatlo sa may Santa Ana Wharf. So yun, pang-apat ay Jerome, di ba? So 17.33 kilometer long. Hayahay, no. So ito ay kasama sa big ticket project ni PRRD, ni ex-president Digong, sa kanyang build project. So ito ay hindi na siya maaaring ipatigil, ipahinto, standby, kasi ito ay may proposed budget na nasimulan na at ito na nga, patapos na nga, no. Galing lang, no. So salamat Tatay Digong, kasi kung hindi ka tumakbo, hindi ka nagpresidente, nako, wala tayong ganito sa Davao. So mga Davaoen nyo, ano sa tingin nyo? Kung si kung si Rojas ang nanalo, Grace po, Binay, ano sa tingin nyo? Diba? Sa 2016 election, presidential election. So kung hindi si Digong ang nanalo or worse, hindi siya tumakbo, magkakaroon kaya tayo ng ganito project dito sa Davao? Diba? Magkakaroon kaya tayo ng bypass roads? Magkaroon kaya tayo ng coastal roads, no? So I doubt na meron. So galing. So buti na lang talaga.
Kasi ano eh, napakayaman ng Davao City. Ang laki ng ano natin, remittance. Ang laki ng contribution ng ating syudad, ng ating rehiyon sa national funds, national treasury. Tapos hindi man lang tayo mabigyan ng ano, ng tamang proyekto, di ba? So such quite unfair, di ba? Na it's quite unfair para sa ating mga taga Davao. Lagi tayong pinupuntahan na alala lang tayo tuwing yun nga, halalan. Di ba? Pumupunta yung mga walang hiyang senador, for example, Rizal Tiveros. Di ba? Yan, dumuluhod yan. Dumuluhod yan kay Sara Duterte pala dati para sa boto ng mga Davaoenyo. Kasi ang taas ang electorate percent ng Davao City. Almost 1 million yung natin dito. Yung mga registered voters. So napakalaking bagay na rin nun. Pwede sana kung yung mga binubotohan ng mga Pilipinong Davaoenyo during presidential election, kung talagang tumanaw ng utang na loob, o kahit hindi na utang na loob, obligation na lang sana, no? Or yung yung responsibility na lang talaga nila sana na gampanan ang kailang trabaho tungkulin, di ba? Hindi sana nagkakaroon na ng ganito, di ba? It only takes Duterte, Digong, na maupo sa pagiging presidente para magkaroon tayo ng gatong napakagandang proyekto. Pero okay lang, it's better late than never. Diba no? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Balik tayo dito. Sinasabi ko sa inyo na hindi pa man to talaga officially open for public, pero kita nyo naman na hinahayaan na ng mga gwardiya dito ang mga tao na tatambay, mamamasyal, papahangin, di ba? Bayan. I-enjoy muna natin to dito ngayon ang view habang hindi pa siya nadadaanan. At least darating yung time na magkakaroon tayo ng mga comparison videos, no? I-compare ho natin yung before and after. So ito yung hitsura ng segment B, Rotonda, yung hindi pa nadadaanan, at saka yung i-comparison naman nung nadadaanan na. So meron tayong mga footages, meron tayong mga documentary, which is ang ganda talaga. Napakalaking biyaya sa atin itong technology innovations, no? Talagang binigyan tayo ng chance and opportunity. Yan na nga, makapag document, no? Ng mga rare footages, ng mga before and afters. Kasi kung hindi, wala puro tayo nakasalalay sa media, mainstream media. Alam naman natin ang mainstream media, yan sila, filtered. Hindi talaga yan sila kumbaga kung ano yung narratives nila, yun yung talagang paniniwalaan natin. Kumbaga pinifeed tayo, no, ng kanilang mga personal interest and the personal narratives. Diba? Ganda lang, may mga nagmomotor. Ang iba dito galing sa sa may Santa Ana. Dumadaan na yung iba. Hanggang dito. Sila, no? So ang pangit na nakaasa tayo. Kumbaga tayo parang monopolized by mainstream media. So wala tayong kalayaan na marinig, no, yung ibang sides, di ba? Ibang aspects of the story. Puro lang tayo nakikinig sa sa pinaka narratives. So yun lang, no, at okay na tayo dito. Yun lang, bali maraming thank you Tatay Digong. Huwag natin kalimutan na project niya to. Kita paano talagang pinaglaban niya tayo mga taga Davao. Very good. Okay, so next ating update is makimarites tayo dito. Meron daw nag-riot dun sa unahan, no, na public disturbance. Inaabol ng ating mga police auxiliary and PSSO. Okay na tayo, thank you for watching. Wala lang, light lang tayo dito topic.